Gusto mo bang magtipid kaya pipiliin mong maging yero ang pader ng bahay mo? Okay ba ito? Ano nga ba ang mga advantages o issue na maaari mong ma-encounter sa paggamit nito? Kung gusto mo ng discussion about this topic, panoorin mo ang videong ito. Hi, ito ulit si Kuya Arky at kung nagpapatayo ka ng bahay, better subscribe sa channel na ito. Maraming helpful tips and information on house design and construction. Paano makakatipid? Paano ang damang diskarte? Huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. Siguro madalas niyang nakikita ang mga ganitong bahay na instead sa konkreto or plywood ang pader ay ginagamitan na ito ng yero. Well, durable ba ito? Nakaka-adapt ba ito sa mainit at maulan nating klima? Mas makakatipid ba talaga tayo dito? Well, panoorin natin ang video para pag-usapan ang mga pros and cons, kagandahan at issue ng paggamit ng materyales na ito. Bago ang ating main discussion, i-discuss muna natin ang mga iba't ibang available na metal sheets na commonly ginagamit na materials as an exterior wall. So, ideally, ang mga sheets na ito ay GI or galvanized iron, zinc-coated at pre-painted. May iba't ibang design ito, depende sa kanyang corrugation. So, for exterior wall use, common ang rib type na mga sheets. Merong mga single, merong mga double rib, at iba pa. And usually, ginagamit din ang mga spandrel type sheets, tulad naman ng mga ito. Ginagamit din yung mga curvy, corrugated sheets, gaya ng mga common sheets na makikita natin ngayon, but more on low-cost design na mga yon. Well, yun yung mga common sheets na ginagamit sa mga bahay dito sa Pilipinas. Pero meron pa rin mga high-end composite stainless steel sheets, pero more on pricey side na yung mga yon. So, focus lang muna tayo sa more affordable and available sheets dito sa atin. So, ngayon, isa-isahin na natin ang mga kagandahan at mga issues na maaari mong ma-encounter sa paggamit ng metal sheets as pader ng ating mga bahay. So, tara! So, unang pag-uusapan natin ang mga advantages or kagandahan ng paggamit ng materials nito. First advantage, fast and easy installation. Well, kumpara sa paggamit ng conventional concrete wall, kailangan pang isa-isahin ang paglalatag ng mga hollow blocks, yung mga bakal, yung paghahalo at paglalagay ng mga mortar. Mas mabilis ikabit ang mga metal sheets. Kailangan mo lang itayo ang mga metal or wooden frames at ikabit ang mga sheets na to using screws at iba pang ways of fastening them. Lightweight din ito kaya mas madaling i-transport at i-diskarga sa site. Unlike kung magtatayo ka ng concrete wall na kailangan pang i-diskarga at isa-isahin ang mga hollow blocks, buhangin, semento, bakal na mas matagal gawin. So sa usapang delivery sa site, kung gusto mong makatipid sa oras, well, better use metal sheets sa ating mga walls. Sunod na advantage, pre-painted finish. Kung i-compare mo ito sa piping board or plywood na kailangan pang masilyahan o sa mga hollow blocks na kailangan mo pang palitadahan, syempre commonly gagamit ka ng mga skim coat, primers at mga top coats para pinturahan ang mga ito. Pag metal sheets ang gamit mo, ay hindi mo na kailangan ang mga bagay na iyon. Mababawasan ang oras sa pag-finishing ng exterior walls mo dahil commonly ito ay pre-painted na or may pintura na. Maaring kulay blue, red, orange, o anumang gusto mong kulay. Ito rin ay maaring available sa iba't ibang patterns at design na maaring pasok sa taste mo. Di mo na kailangan mag-hire ng mason o mga pintor para dito. Mas makakatipid ka mula sa gasto sa pagbili ng mga materyales na pangpalitada or pangpintura. At syempre, mas mabilis na ang pagtapos ng exterior walls mo. Again, dahil nga ito ay pre-painted, maaari ka ditong makatipid. Isa pa sa kagandahan ng paggamit nito in terms of structural safety ay ang pagiging lightweight material nito. Kung nangangamba ka sa bigat ng pader na gagamitin mo sa iyong bahay, especially kung magpapagawa ka ng extension sa upper floors or may mga history ng malakas na paglindol sa inyong lugar, then ang paggamit ng metal sheets ay maaaring solusyon para dito. Mas magaan kasi ito compare mo sa conventional na concrete wall na maaaring magdagdag ng additional weight sa structure mo. So again, kung naghahanap ka ng lightweight na alternative para sa iyong pader for your safety and peace of mind, well again, pwede ang metal sheets para dito.
Next advantage, ang pagiging fire resistant nito. Lightweight man ito gaya ng isang plywood, hindi ito isang combustible material. So if nagwo-worry ka ng sunog at dikit-dikit yung mga bahay sa inyo, well, a metal sheet wall ay hindi madaling magliyab. Ito rin ay masasabi nating durable. So hindi ito madaling mabutas kung tamaan man ng matigas na bagay, hindi gaya ng isang plywood or piping board. Again, lightweight man ito, masasabi natin hindi ito basta-bastang nasisira. Then, another advantage nito in terms of durability ay ang resistance nito sa mga mapanirang pests, gaya ng mga daga at mga anay. Maaaring sumira sa mga materyales na gawa sa kahoy, gaya ng plywood sa ating mga dingding. Kung feel mo na maraming anay at daga sa inyong lugar, then best alternative ang paggamit ng metal sheet sa pader nyo. Masasabing mas makakatipid ka mula sa paggamit sa mga chemical na pang-treat sa mga kahoy upang ito'y gawing termite and rat resistant. Ito rin ay may water resistivity. Again, kadalasan may protective coating ang mga ito, or rust protection or pangangalawang. Kaya pwede talaga itong gamitin as exterior walls ng ating bahay. Dahil pwede itong mabasa sa tubig ulan. Again, hindi ito madaling masira ng water and moisture exposure sa labas or exterior environment, di gaya ng mga plywood na material. Masasabi din nating mas easy ang pag-maintain ng mga metal sheet dahil sa smooth surface nito, hindi madaling kumapit ang mga alikabok or dumi dito. Unlike sa concrete and wooden materials, mas madaling linisan ito gamit ang tubig dahil hindi nga ito water absorbent. So, fast installation, lightweight, pre-painted, durable, water-resistant, and easy to maintain. Yan ang mga magagandang katangian sa paggamit natin ng metal sheets sa ating exterior walls sa ating mga bahay. But of course, ang material na ito ay hindi perfect. Ano-ano naman ang mga disadvantages or issues nito pag ginamit itong pang-exterior walls? At atin ding isa-isahin. Unang issue, denting. So, ano naman ito? Ito ang tendency na mayupi. Kahit sabihin nating durable or hindi basta-basta nabubutas ito, o naman ito sa denting. Pag natamaan ito ng matigas na bagay, ang impact nito ay maaaring magresulta sa denting or ang pagyupi. Pag nayupi na ang part ng pader na yon, mahirap na itong ibalik from its former form. Again, pag may malakas na impact towards the metal sheet, most likely mayuyupi ito. So, yun ang denting. Sunod na issue nito ay ang pagiging poor soundproofing. So, basically, dahil manipis ang materials na ito, mas madali ang transmission ng sound from the opposite side. Dahil din sa nipis nito ay makakarinig ka ng mga vibration mula dito. Lalo na pag may malakas na hangin at hinahampas ang yerong pader mo. Same din pag umuulan, pag walang canopy at direktang natatamaan ng patak ng ulan ang pader mo, ay rinig mo talaga ang kalabog or mga patak nito. So kung ayaw mo ng ingay, especially sa malakas na hangin at sa pag umuulan, well, maaring hindi mo piliin ang isang metal sheet for your walls. Third issue, ang poor heat insulation. So, I guess, basic knowledge naman na ang mga materials na gawa sa bakal ay good conductors of heat or init. Kaya ang mga metal sheets na ito ay mas madaling mag-absorb ng init mula sa labas at irradiate ito patungo sa loob ng ating mga bahay. Unlike kasi sa wood na hindi madaling mag-absorb ng init, o sa isang makapal na concrete wall, ang mga yero bilang exterior walls ay prone talaga sa heat absorption. So, on both issue of sound and heat gain, makakatulong ang pagkakaroon ng double walling sa mga pader kung ikay gagamit ng metal sheets as exterior wall. Ibig sabihin kung ang labas ng pader mo ay yero or metal sheet, ang interior side naman ito ay gawa sa plywood or sa PISM or gypsum board. Lang para malinis at aesthetic tignan, nare-reduce din ng double walling ang pagpasok ng ingay at init mula sa labas ng ating pader. Ideal din ang pagkakaroon ng insulation in between those double walls for better heat and noise protection. Ang mga common insulation na available dito sa atin ay either mga PE foams or yung mga spray expanding foams. So again, ang mga insulation na ito ay makakatulong para hindi madaling pumasok ang ingay at init mula sa labas ng ating pader kung gagamit ka ng metal sheets sa ating exterior walls. Isa rin sa dapat gawin kung gagamit ka ng metal sheet sa exterior wall ng ating bahay ay ang paggamit o pagpili ng lighter color para sa finishing nito. Pag kasi lighter colors ang iyong pinili, ay maliles nito ang absorption ng init dahil nire-reflect back nito
yung UV rays na tumatama sa surface ng pader. Pag mas darker ang kulay ng pader, mas na-absorb nito ang init mula sa araw at nagkukos ito ng mas mainit na radiation patungo sa loob ng bahay. Kaya for better heat reduction, choose lighter colors for your metal sheet walls. Isa rin sa main disadvantage nito ay ang tendency of ripping. In case of malakas na hangin, ay maaari itong mabaklas, especially kung merong mga bagyo. Dahil nga ito ay lightweight, may tendency talaga itong matangay ng malalakas na hangin, especially kung hindi ito properly secure sa kanyang framing. At kung may awang or butas ang walls natin na pwedeng pumasok doon ang hangin at doon magmula ang pagbaklas ng ating mga metal sheets na pader. Bukod sa structural damage na maaring mangyari pag ito'y natuklap, tendency din itong maka-injure sa mga tao dahil matatalas ang mga metal sheets, especially ang mga edges at kanto nito. Kaya bago ang bagyo o may malalakas na hangin, it's better to really check kung secure ba ang mga metal sheet walls natin. At lastly, dahil mostly gawa ito sa steel metal, ay may tendency talaga itong mag-corrode or mga lawang, lalo na kung matanggal ang mga protective coating nito at ma-expose sa moisture. Kaya iwasang gumamit ng metal sheets sa walls sa mga bahay, especially kung malalapit sa tabing dagat. So, pwedeng mayupi, poor heat and sound insulation, maaring tangayin ng malakas na hangin, at maaring kalawangin. Yun ang mga issue na maaari mong ma-experience sa paggamit ng metal sheets as exterior wall ng ating mga bahay. So again, yun ang mga advantages at disadvantages ng pagpili ng metal sheets as exterior na pader sa ating mga tahanan. Sana nakatulong ang videong ito kung kinukonsider mo ang paggamit ng materials na yon. And please, you can also visit our other videos na maaring makatulong kung may concern ka about house design and construction. Well, panoorin nyo silang lahat. Libre naman. Anyway, this has been another video by yours truly, Kuya Architect. And don't forget to like, share, at kung may katanungan ka about this topic or anumang mga concerns, please comment down below. At kung hindi pa, please do subscribe sa ating channel. Muli, salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na video. Bye!